Third day na ng nagpapatuloy na joint airstrike ng US at Israel laban sa Iran. Pero hindi lang nuclear program ng Tehran ang dahilan, kundi may malalim na ugat sa kanilang kasaysayan. Matagal nang kumukulo ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika at Iran at Israel na nauwi sa missile attack at paghihiganti at pinangangambahang humantong sa isang regional war. Pero bakit nga ba inatake ng Amerika at Israel ang Iran? Ayon kay US President Donald Trump, layunin ng tinawag na Operation Epic Fury na sirain ang missile capabilities ng Iran. Nangyari ito ilang linggo matapos ang mga banta ni Trump ng isang military action kung hindi sumang-ayon ng Iran sa isang bagong deal kaugnay ng nuclear program nito. Giit ng Iran, peaceful ang layunin ng nuclear program nito at wala itong intensyong gumawa ng nuclear weapon. Hindi naniwala si Trump kaya nangyari ang pag-atake. Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. Sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nilunsad ang joint US at Israeli strike para matanggalan niya ang existential threat ng tinawag niyang terrorist regime sa Iran. Inudyukan ni Trump at Netanyahu ang mga taga-Iran na patalsikin ang gobyerno nito. Dahil sa airstrikes ng Amerika at Iran, napatay ang mga matataas na leader ng Tehran. Kabilang ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, ang commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Secretary ng Defense Council ng Iran, Defense Minister at iba pang opisyal. Iran's formerly Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Sagot ng Iran sa Amerika at Israel, unprovoked, illegal at illegitimate ang pag-atake. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng ballistic missile at drone attacks sa mga kaalyado ng Amerika at mga US assets sa Middle East, kabilang ang UAE, Qatar, Bahrain, Jordan at Kuwait na pawang may US military bases. Napinsala rin maging ang Dubai International Airport at mga landmark sa lugar. Nasa 13 ang military bases ng Amerika sa Middle East na may 30 hanggang 40,000 troops. Bago ang 1979 revolution sa Iran na nagpatalsik sa Shah, pro-Western at pro-Amerika ang gobyerno nito sa ilalim ng pamumuno ng pumalit na Ayatollah na naigang isang theocracy o paghahalo ng relihiyon at politika sa pamamahala ng bansa. Para sa Amerika at Israel, delikado at hindi maaaring makagawa ng nuclear weapons ang Iran. At para sa kanila, hindi uubra ang isang kasunduan lang o mga sanctions na magpapahirap sa ekonomiya ng Tehran. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons that would allow them to extort the world to their evil will. Not gonna let it happen. Pero giit ng Iran, hindi dapat pinipigilan ang karapatan nito sa nuclear energy. Isang issue na naisa ng pagkasunduan sa naunsyaming negosasyon at nadiskaril na dahil sa mga pag-atake. Sa pinakahuling datos ng Red Crescent, higit 500 na ang namatay sa Iran. At sa mga oras na ito, tila malabo pa ang tigil putukan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.